Paano kung sabihin sa'yo na ang donasyon mo sa isang ministry ay babalik sa'yo ng 30% buwan-buwan habang buhay? Maniniwala ka ba? Ito ang frame. Ang Kappa Community Ministry ay nag-operate bilang isang relihiyosong organisasyon na tumatanggap ng donasyon at nangangako na hanggang 30% buwanang balik habang buhay gamit ang pananampalataya at testimonya ng mga miyembro para makahikayat ng pondo. Pero ang ganitong sistema ay walang malinaw na lehitimong negosyo o investment source, hindi rehistrado para magbenta ng securities, at ang mga ipinangakong kita ay hindi sustainable at umaasa lang sa mga bagong pumapasok na pera. Kaya tinukoy ito ng mga regulator bilang Ponzi-style scheme. Naglabas ng cease and desist orders, pinahinto ang operasyon at nag-collapse ang sistema matapos ma-freeze ang assets at magsimula ang mga kasong legal. Sinampahan ang reklamong kriminal ng Securities and Exchange Commission ang Kappa Community Ministry International. Gumagana ang sistema sa pamamagitan ng pagtanggap ng malaking halaga ng donasyon kung saan ang mga naunang miyembro ay binabayaran gamit ang perang galing sa mga bagong pasok, habang patuloy na hinihikayat ang mas maraming sumali sa pamamagitan ng testimonya at relihiyosong pananalita. Bago po ako nakasali sa Kappa, ay diniyahan po ako ng aking mga magulang. So, almost 6 months ko po pinag-isipan bago po ako nakasali dito. At talagang pinag-pray ko po talaga kay Lord dahil isa rin po ako naging Christian. Pero dahil walang aktwal na investment o negosyo na kumikita ng sapat para tustusan ang mga pangakong payout, umaasa lang ang sistema sa tuloy-tuloy na pagpasok ng bagong pera. Kaya sa oras na humina ang pagpasok ng bagong miyembro o makialam ang mga otoridad, hindi na kayang magbayad ng sistema at mabilis itong bumabagsak. Habang patuloy na lumalaki ang bilang ng mga miyembro at pumapasok ang bilyong-bilyong piso, lumalakas din ang tiwala ng publiko dahil sa imahe ng relihiyon at sa mga taong aktwal na nakatanggap ng bayad. Pero napansin ng mga regulator na ang istruktura ay kahawig ng isang illegal na investment scheme. May sobrang taas na garantisadong kita at ginagamit ang pananampalataya para maiwasan ang normal na pagsusuri ng batas. Kaya nagbanggaan ang paniniwala ng mga miyembro at ang regulatory enforcement ng Estado na humantong sa investigasyon, paghinto ng operasyon at pagkawala ng akses sa pondo. Sa ganitong mga scheme, nagiging epektibo ang sistema dahil pinagsasama ang pangakong pinansyal at otoridad ng relihiyon, kaya bumababa ang pagdududa at mas mabilis kumalat ang tiwala. Pero kapag ang tiwala ay nakabase sa pananampalataya, imbis na sa malinaw na mekanismo ng kita, nawawala ang normal na tanong kung saan talaga nanggagaling ang pera. Kaya nagiging posible ang malawakang pagpasok ng pondo kahit hindi naiintindihan ng karamihan ang risk, hanggang sa mabunyag na ang sistema ay hindi talaga kayang tumagal. Matapos ang investigasyon, ipinatupad ng mga otoridad ang cease and desist orders, pag-freeze ng assets at paghahain ng mga kaso na tuluyang nagpahinto sa operasyon ng Kappa. Katong na nakuhaan ng dako sa Kappa, I'm sorry. The operation will be stopped or shall stop immediately. At sa huli, hindi lang ito kwento ng paniniwala o pera.
Kwento ito ng isang sistemang gumana sa pag-angkin ng banal, ngunit gaya ng malinaw na babala sa 10 utos, ang paggamit sa Diyos para sa pansariling pakinabang ay hindi nagtatagumpay at may kaakibat na pananagutan sa mata ng may kapal at sa mga mata ng batas. At laging tatandaan, para maintindihan natin ang takbo ng mundo, kailangan nating alamin ang sistemang nagpapatakbo dito. Ito ang frame.